Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ugnayan ng Pilipinas at Japan, masasabing nasa golden age na. Ayon niyan kay Japan Prime Minister Fumio Kishida noong nakaraang 2-day visit nito sa bansa. Naging successful rin daw ang naging pag-uusap nila ng ating Pangulo at nag-iwan rin ng tulong at suporta para sa ating bansa. Kung bakit nga ba nasa golden age na at kung anong suporta yan, alamin sa report ni Pamela Adriano. Sa talumpati ni Prime Minister Kishida Fumio sa harap ng Kongreso noong Sabado, binalikan niya ang mga naging pagsisikap upang mapaganda ang ugnayan ng Japan at ng Pilipinas. Ayon kay Prime Minister Kishida, sa kasalukuyang ugnayan ay masasabi niyang maganda ang samahan ng Japan at ng ating bansa at tinawag niya pa itong Golden Age dahil sa 67 taon na ring may bilateral relations ang gobyerno ng dalawang bansa. Isa pa sa nabanggit ni Prime Minister Kishida ay ang alaala ng pagtutulungan ng dalawang bansa sa panahon ng kagipitan o ng kalamidad na nagsimula sa mga dating namumuno sa kanilang mga bansa na bumuo ng heart-to-heart ties na siyang dahilan sa pagiging mas malapit pa ng Japan at ng Pilipinas. Napag-usapan din ang iba't ibang mutual concerns ng parehong bansa tungkol sa regional at global issues sa naging 2-day visit ni Prime Minister Kishida. Isa rito ang pagbibigay ng suporta ng Japan sa development ng mga infrastruktura ng bansa sa ilalim ng Build Better More policy ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpasalamat din ang Prime Minister sa Pangulo at kay First Lady Liza Araneta Marcos sa inihandang special dinner nito sa kanilang mag-asawa. Nagpasalamat din ito sa mga Pilipinong buong pusong tumanggap sa Japanese delegation dito sa bansa. Dagdag pa ni Prime Minister, sa kabuuan, naging matagumpay ang bilateral meeting nito kay Pangulong Marcos. Food and Rice Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, inulinsad na sa NCR at sa dalawang lungsod ng Laguna. Ito raw ay bilang pagtugon sa hamon ng Pangulo na magkaroon ng mga programang tutulong sa mga Pilipinong nangangailangan, lalo na pagdating sa pagkain at pinansyal. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Inilunsad noong linggo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, katuwang ang mga kapwa nito mambabatas at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, ang Financial at Rice Assistance Program. Ito raw ay magbibigay ng suporta para sa mga mahihirap at vulnerable na pamilyang Pinoy sa legislative districts sa Metro Manila at sa dalawang lungsod sa Laguna. Ayon kay Speaker Romualdez, ang nasabing programa ay nabuo bilang tugon sa hamon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na lumikha ng mga programa upang mabigyan ng mura at magandang klase ng bigas o rice aid ang mga Pilipino. Samantala, ang nasabing programa ay tatawagin namang Cash and Rice Distribution o CARD program na isasagawa sa pamamagitan ng pakikipag-collaborate sa mga malalaking legislative chamber sa ilalim ng House Speaker at ng DSWD naman sa pamumuno ng kalihim nito na si Rex Gatchalian. Sa talumpati ni Romualdez sa Binyan City, Laguna, sinabi nito na makasaysayan ang paglulunsad ng programa hindi lang sa lalawigan kundi maging sa buong Metro Manila. Dagdag pa naman babatas, ang CARD program ay inilunsad sa 33 legislative districts ng Metro Manila na ang bawat isa ay mayroong 10,000 na benepisyaryo para sa kabuuang 330,000 recipients
at ang distribution naman ay hahatiin sa 4 na payouts. Sa Binyan City nasa 3,000 ang benepisyaryo habang 2,000 naman sa Santa Rosa at ang bawat benepisyaryo ay tatanggap ng tig 2,000 piso sa kabuuang halaga naman na 335,000 pesos. Alinsunod naman sa programa ng Pangulo na Bagong Pilipinas Servicio Fair o BPSF, target pa ng programa na hindi lang ito sa Maynila ilunsad kundi sa 250 pang distrito sa Pilipinas na bubuin ng 2.5 milyong benepisyaryo. Magtulungan para sa kalusugan at karapatan ng kabataan. Yan ang panawagan ng DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pagsisimula ng pagdiriwang sa National Children's Month ngayong Nobyembre. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Sa ginanap na 31st National Children's Month ngayong Nobyembre ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may temang Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Right to Life for All. Hinikayat ng DSWD sa pangunguna ng Sekretarya ng Kagawaran na si Rex Gatchalian ang iba pang mga sektor na magsagawa ng programa para matulungan ang kalagayan ng mga kabataan pagdating sa kanilang kalusugan. Ayon kay Gatchalian, nararapat na mayroong wastong patnubay ng mga magulang at matatandang mga kabataan at dapat ding bigyan ng angkop na plataporma kung saan maaaring gamitin at ipahayag ang kanilang mga karapatan bilang individual. Dagdag pa nito, ang paggunita sa NCM ay may layuning palakasin ang panawagan para sa kamalayan at suporta ng publiko sa pagprotekta at pagtataguyod ng karapatan ng mga kabataan. Ang selebrasyon ng nasabing programa ay pinangunahan ng DSWD at ng kaakibat nitong ahensya, ang Council for the Welfare of Children o CWC at ang National Youth Commission na NYC. Tulong pang seguridad ng ating bansa, yan ang suportang ibinigay ng Japan sa Pilipinas sa gitna ng umiiral na tensyon sa West Philippine Sea. Magbibigay raw kasi ang Japan ng dagdag na barko para sa Pilipinas, partikular na sa Philippine Coast Guard. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Magbibigay ang Japan ng 12 barko sa Philippine Coast Guard sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa pagbisita sa bansa ni Japan Prime Minister Kishida Fumio, sinabi niya na layo nitong palakasin at tulungan ang kakayahang pangseguridad ng ating hukbo. Ayon kay PCG spokesperson Armand Belilo, malaking tulong raw ito upang magawa ng ahensya ang mandato nito para sa bansa. Dagdag pa niya na hindi lamang sa West Philippine Sea magagamit itong maritime security, kundi maging sa iba pa nating border sa South, East at maging sa internal activities natin na nangangailangan ng malalaking barko. Mapapanatili rin daw nito ang patrol operations upang makaikot tayo ng mabuti sa buong Pilipinas at mas maging maganda ang deployment. Samantala, ikinatuwa naman ito ni DOTR Secretary Jaime Bautista at sinabing malaking tulong ito sa modernisasyon ng ahensya. Hindi ito ang unang beses na naghatid ng tulong ang Japan dahil kung matatandaan noong 2012, nagbigay din ang naturang bansa ng 12 boats na makakatulong para sa ating minimum credible defense sa banta sa West Philippine Sea. Samantala, nag-alok naman ng helicopter ang bansang India sa Philippine Coast Guard. Ito ay kasunod ng pagbisita ni Indian Ambassador to the Philippines Shambhu Kumaran sa Pilipinas, kung saan kinumpirma nitong nasa proseso na ang pag-uusap ng kanilang pamahalaan at ng PCG para sa pag-supply ng nasabing aircraft. Ang mga detalye tutukan sa report ni Let Narciso. 7 helicopters ang inilalako ng Indian government sa Pilipinas. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makatutulong ito sa rescue at humanitarian efforts ng Philippine Coast Guard tuwing may kalamidad. Gayun din, magiging malaking kontribusyon niya ito sa maritime operations ng Coast Guard. Sa pagbisita ni Indian Ambassador to the Philippines Shambhu Kumaran, binanggit nito na nag-uusap na ang kanilang pamahalaan at ang Department of Transportation kasama ang Philippine Coast Guard para sa posibleng pagsusupply ng mga helicopter. Ayon kay Kumaran, interesado ang PCG at sa katunayan ay sinubukan na itong paliparin ang helicopters. Sabi ng ambassador, ang nasabing mga helicopter ay ginawa para sa Navy at Coast Guard ng India na maaaring gamitin para sa mas aktibong security operations na kayang magsakay ng maraming kargamento at mga tao. Sinabi naman ni Pangulong Marcos
Natatalakayin niya ang alok ng India sa PCG at kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Instant milyonaryo naman ang isa nating kababayan matapos matumbok ang mga winning numbers ng 642 Lotto Draw. Samantala, may ilan namang kinapos ng isang numero, ngunit mag-uwi pa rin naman ang premyo. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Millie Borja. Wagi ang isang solo winner ng higit 102 million pesos sa 642 Lotto Draw. Napukol ng maswerteng mananaya ang winning combination na 7, 34, 11, 26, 5 at 6. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, mag-uuwi ang bagong milyonaryo ng 102,254,379.40 pesos na jackpot prize. Bukod sa kanya, 69 na mananaya naman ang kinapos matapos makahula lamang ng 5 digit, pero mag-uuwi pa rin ang tig 24,000 pesos. Inaasahan naman ang record high sa anihan ng palay sa bansa ngayong taon. Yan ay ayon mismo sa Department of Agriculture kung saan tiniyak nitong posibleng umabot ng hanggang 3 buwan ang reserbang bigas ng Pilipinas. Ang iba pang detalye sa report ni Angelica Cosme. Kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat at matatag ang supply ng bigas sa bansa. Sa isang panayam ng DZRH kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, inaasahan niya nila ang isang record high na produksyon ng palay ngayong taon. Maganda yung naging panahon natin ngayong taon. Wala tayong experience na masyadong bagyo. Ngayon ay ina-expect natin na aabot tayo record harvest up to more than 20 million metric tons. Dahil dito, posible raw umabot ng hanggang sa 3 buwan ang reserbang bigas. At dahil dyan, pwedeng umabot up to 90 days yung ating national stock inventory after the end of the year. So we can expect na hanggang next year maganda at matatag yung supply ng ating bigas. At kung darating pa yung additional imports na inalaw ng India na 295,000 metric tons plus yung ibang bansa, ay talaga maganda yung ating magiging supply. Samantala, sa kabila naman anya ng pagpapatigil sa ipinatupad na price ceiling sa bigas, may iilan pa rin daw na nagbebenta sa nooy itinakdang presyo. Kahit na-lift na yung price ceiling, mandated price ceiling, nakikita pa rin natin yung presyohan na 45 sa well mill at 41 sa regular. Bagat merong ilan na nagtataas ng presyo at ito ay bakit natin mabuti. Sa huli, pagtitiyak pa ng opisyal, imports natin, lalo na yung sa ibang bansa, lalo na sa India, pag darating yun, ay hindi ganun kamahal. So mas maganda, makikita natin na dapat ngayon ay hindi dapat magtataas masyado. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Agad naman na sumabak sa trabaho ang bagong talagang Agricultural Secretary na si Francisco Chu Laurel Jr. Pagtitiyak ng kalihim, isusulong nito ang modernisasyon ng agrikultura upang pataasin ang local food production sa bansa. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Val Gonzalez. Iginiit ng bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture na siya ay hindi pro-importation. Sa press conference sa kanyang unang araw sa kagawaran, sinabi ni DA Secretary Kiko Laurel na kaya ng mga lokal na magsasaka na makapag-produce ng higit pa. Mag-i-import lamang aniya ang bansa ng mga agri-products kung kinakailangan. Paliwanag ng kalihim, dito kailangan ng tamang pamamahala. Hindi ako pro-importation. I am pro-production. I'm a producer in my past life. While I import, but I produce a lot more. So I believe in the Filipinos can produce more. So, but then we really have to import when it is needed. But in order to make the right balance, we have to have the right data, diba? To manage it properly. Okay. Masaya lahat. Aniya, isusulong niya ang modernisasyon ng agrikultura
upang pataasin ang local food production para hindi na umasa sa importasyon ng bansa. Kabilang aniya sa palalakasin ay ang irrigation system, fertilization at pagtatayo ng mga post-harvest facilities. Plano din ng kalihim na buhayin ng Masagana 99 na isa sa mga proyekto sa agrikultura noong panahon ng ama ni Pangulong BBM na si Ferdinand Edralin Marcos. Mag-uusap pa aniya sila ni Isabela 1st District Representative Antonio Tony Petalbano, ang kongresista na nagsusulong na ipagpatuloy ang Masagana 99. Ayon sa kalihim, maigpit din niyang ipatutupad at i-modify ang mga batas laban sa smuggling ng agricultural products. Sa susunod na mga araw ay nakatakdang maglibot si Secretary Laurel sa iba't ibang mga probinsya para direktang makita at makausap ang mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman pagdating sa showbiz. Para sa mga fans ng Pinoy classic band na River Maya, abang-abang na dahil magkakaroon sila ng reunion concert sa susunod na taon. Ang mga better news sa mundo ng showbiz tutukan sa report ng ating showbiz angel. Kaway-kaway sa mga batang 90s. Kasado na kasi next year ang reunion concert ng River Maya, ang bandang nagpasikat ng mga kantang 214. LSC. Hanggat ngayong gabi ako ang mahiwaga. You'll be safe here. When the light disappears. Isak mata. Ibilis naman maglako ng pag-ibig mo, sinta. Awit ng kabataan. Ng Live Nation Philippines muling magsasama-sama para sa isang gabing tugtugan sina Bamboo Manyalak, Rico Blanco, drummer na si Mark Escueta at bahistang si Nathan Azarcon. Ang River Maya The Reunion ay gaganapin sa February 17, 2024 sa SMDC Festival Ground sa Parañaque. Ang tickets nagkakahalaga ng 2,550 hanggang 14,750 pesos. Para naman sa ilang OPM fans, tila the long wait is over at nagpahayag na excited na sila sa reunion concert na ito. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napafeel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang programang inilunsad para sa Food and Rice Assistance ng DSWD. Sa ilalim yan ng programang nais ng Pangulo na tutulong sa mga kababayan nating kapos at mas nangangailangan pagdating na sa pagkain, partikular sa bigas at maging sa pinansyal. Magiging malaking kabawasan kasi ito sa mga bigat o problema na dinadala ng mga kapwa nating Pilipino, lalo na sa panahon ngayon na pamahalan ng pamahal ang mga bilihin. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang.